Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na nagpapahinga ang mga residente ng Cainta, Rizal, may narinig silang malakas na tunog sa bintana. Agad silang bumangon para tignan kung ano ito. Hanggang sa isang dambuhalang sawa ang bumungad sa kanila. Ayun na yung buntong! Nahirapan siya, oo. Hindi siya makalusot. Kahit maraming bahay sa subdivision na ito sa Rizal, hindi lang mga tao ang nakatira dito. Gaya na lang ng isang patay na sawa na nakitang linalangaw sa kalsada. Sa laki ng kanyang tiyan, mukhang katatapos lang kumain ng ahas na ito. Sayang lang at patay na ito nang abutan ng mga residente. Sa isang CCTV footage naman, habang nagkukwentuhan ang mga magkakaibigan na ito, biglang isang ahas ang pumasok sa kanilang gate. Pati ang kanilang alagang aso ay nataranta at nagtatalon. Ang laki! Nobyembre na magulantang ang pamilya ni Joel dahil sa hindi inaasang bisita. Nahirapan siya, oo. Hindi siya makalusot. Kitang-kita sa video kung gaano kalaki at kahaba ang sawa. Ayun, nahirapan siya. Ito, tinan mo, nahirapan siya. Pilit niyang siniksik ang kanyang sarili sa butas para makatakas. Hala, yun na, umaandar na. Hala, ayun na yung buntong. Daliin mo. Daliin mo. Kuya, daliin mo. Wala na yan. Agad ko ring pinuntahan ang lugar kung saan nagpakita ang sawa. Nakita ko po yung video doon sa Facebook, sa social media. Ang laki ng sawa. Saan po ba yon? Dito po siya nakita. Actually po, pangalawang beses siya nagpakita na. Nakita siya nung kapitbahay namin dito, gumaan. So, binaliwala namin. Pero kagabi, lumutang na naman siya. Nakita ng mga anak ko. Ang laki! Una kong sinuri ang loob ng bahay nila Joel. Nung pumunta dito yung sawa, gusto niyang pumasok dito. Dahil makita mo, yung kaliskis niya. Ibig sabihin, galing siya sa tubigan, umakyat siya dito dahil basa-basa pa siya. And makita mo, nag-print yung scales niya. Wow! Malalim. Dito medyo siksik ng bato, pero dito medyo ampaw-ampaw yung skombro dito, no? Hindi siya ganun kasiksik, kaya malalim yung kanyang yung kanyang pwedeng pasukin. Kahit tungkabid mo yan, there's no assurance na makikita mo sila dahil sobrang lalim, Ang setup dito ay nandito yung river, and makikita mo na ang daming lilies, ang daming damuhan. So where there is water, there is life. At sari-saring mga buhay ilang ang nakikinabang sa ilog na yan. Hanapin natin yung sawa, Kanino po? Kayo yung pantay. Ang mga sawa ay kayang mabuhay ng ilang buwan na walang pagkain. Pero pagkatapos nito ay may posibilidad na ulit silang lumabas ng lungga para makahanap ng pagkain. Dahil hindi nagpakita ang dambuhalang sawa, minabuti namin na maglagay ng camera trap sa lugar na pwede niyang daanan. Let's put some screen there para pag lumabas siya, tatawag na lang sila. Nahirapan siya, oo. Hindi siya makalusot. Dahil sa madalas na paglabas ng mga ahas sa isang subdivision sa Cainta, Rizal, nabalot ng takot ang mga residente. Nawala, lumusot na.
Noong nakaraang buwan, isang dambuhalang sawa ang bumisita sa bahay nila Joel. Ikinabahala ito ng kanyang mga kasama sa bahay. Naabala na po kaming lahat dito, natatakot na din po kasi may mga alaga po kaming dogs. Inireport ng pamilya ni Joel sa Bureau of Fire Protection ang insidente. Agad din naman silang rumisponde para ma-rescue ang dambuhalang sawa. So sa ngayon nagkanda kami ng survey kung makikita pa namin yung ahas din sa area. Pero naobserbahan namin na yung area pala nila ay nasa may tabing ilog at medyo madamo na rin yung area. So may nakita rin kami na siwang, doon daw nakita ng residente na tumakas yung ahas. Pero doon sa lugar na yon, hindi na namin natagpuan pa yung ahas. Baka posible na nakapag-hunt na siya o nakakain na siya kaya siya ay nag-exit na. Mahalagang ma-retrieve ang sawa na nakita sa video. Posible kasi silang maging banta sa mga alagang hayop sa paligid. Ang laki! At kung mamalasin, pwede rin silang mapatay dahil sa takot. Sa ganyan laki, it will only prey on something big. So yung mga alaga natin is in imminent danger. Pwede silang makain kung may mga toy breeds tayo dyan. Baka pwede nilang kainin. Ang mga reticulated python ay non-venomous. Ibig sabihin, wala silang kamandag. Pero dahil sa kanilang pambihirang lakas, kaya nilang patayin ang prey sa pamamagitan ng paglingkis. Kapag durog na ang buto ng target, sa kanila ito lulunukin ng buo. Sa ilang linggo na nakalagay ang aming camera trap, walang nagpakita na sawa. Sa ngayon, posibleng naghahanap na ng ibang lugar na pagtataguan ang dambuhalang ahas. May posibilidad rin na nagtago na lang ito sa creek. Kapag nakakita ng sawa o kahit anong uri ng ahas, ipagbigay alam agad sa mga otoridad tulad ng BFP at DNR. Kung hindi po kaya talagang hulihin, kailangan po talagang tawagan yung ating DNR po. Tabi, hihinain ko yung buntot, be. Junil! So kailangan, pagka nakakita sila ng ahas mismo o ng sawa, ay kailangan na wag nilang sasaktan yung hayop. Hayaan lang muna nila. Ang mga sawa, natural na nakatira sa gubat at bundok. Hindi sila sanay mabuhay sa komunidad ng tao. Pero dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at pagkaubos ng pwede nilang kainin, napipilitan na silang maghanap ng ibang paraan para mabuhay. Hindi nila ito ginusto. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.